Bigay ng pananaw ang political analyst na si Dr. Froilan Calilong kaugnay sa pinakahuling Pulse Asia survey na nagpakita ng pagbulusok sa trust at approval rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kanyang termino. Ayon kay Calilong, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng tiwala ng publiko ay ang kawalan ng pagiging father figure ng kasalukuyang Pangulo. Anya, hindi nakikita ng mamamayan si Marcos Jr. bilang isang leader na maaaring takbuhan at sandalan lalo na't sa harap ng lumalalang problema sa kriminalidad at peace and order sa bansa. Hindi nila nakikita kay President Marcos yung father figure na pwede mong tagpuhan, na pwede mong kausapin, pwede mong hingahan ng mga problema mo dahil hindi nga niya nakikita na meron pala talagang ganitong mga problema. Ngayon, parang nawawalan na tayo ng order, no? Ang dami sa kababayan natin na involved sa mga road rage, na sa patayan, yung mga nagdadala ng mga baril kung saan, bumabalik ang mga hold-upper, kidnap for ransom, mga nawawalang bata na hindi may paliwanag. All of these things kasi nangyayari ito on a daily basis, no? Na hindi na nakakatakot lamang na babanggit ng ating Pangulo. Nakakatakot ng Pilipinas. Ang point ng pagbagsak ng trust at approval ratings si Marcos Jr. ay ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 11 at ang pagdala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands na walang pahintulot. If we're speaking from the perspective of the President, medyo alarming itong pagbaba ng numero niya. To think na nandito pa lang siya sa kalagitnaan ng kanyang termino. Sa kabilang banda, nakikita ng publiko kung paano hinarap ni Vice President Sara Duterte na may buong tapang ang pag-aresto sa kanyang ama. Isang bagay na nagpalakas sa kanyang trust at approval ratings. Yung demeanor ng ating ikalawang Pangulo, medyo kalmado. Tinanggap, hinarap yung nangyari, no? So it's more of the acceptance, no? Kaya siguro mas nakita ng ating mga kababayan na nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba, that despite and in spite of what happened, she remained calm and composed doon sa nangyaring pag-aresto sa kanyang ama. Clearly elevated the idea na meron talagang mga hindi nagagawa itong administration na to. At ang ginagamit nila na sabihin na natin pang-cover up doon sa kanilang shortcomings at misgivings nila, ito nga ang pamumulitika nila laban sa mga Duterte, na ito nga medyo nag-backfire talaga sa kanila. Para sa Diyos at sa Pilipinas alam nyo, ito lang ang masasabi ko. Paano nyo masasandalan tong si Bangag? Kailan pa ito nagiging ama? Baka nga sa pamilya niya, hindi nga siya ay nagiging talagang haligi sa bahay niya, sa mga anak niya Kasi daw, talagang lahat ng gumagalaw sa niya ay si Lisa Butod, yung asawa niya. So yan nga ang malaking pagkakamali ninyo Dahil binoto nyo si Marcos Jr. Ano nga ang nakikita ninyo? Bakit ninyo binoto? Siguro kahit naman siguro na nagiging kaalyado niya si Sara Duterte, nagiging vice president niya, tinitingnan sana ninyo bago ninyo ibuto yung Bangag na yan. Kailan ba magiging ama yan? Tapos binigyan nyo siya ng responsibilidad na magiging ama ng bansa. Mas lalong hindi niya alam kung anong gagawin. My God! Diyos ko po. Sa pamilyang niya nga, siguro hindi niya siya ang nagpapatakbo ng pamilya niya bilang ama ng bahay niya. Ito ang tandaan nyo mga taong bayan. Pag ang isang tao lumaking laki sa layaw, lumaking walang pakialam kundi ang sarili niyang pag-i-enjoy, tulad ni Marcos Jr. na lumalaking, Diyos ko po, sagana sa pira, galing sa nakaw sa atin, sa pagnanakaw ng mga ang ama niya at ina niya na galing sa atin, pira natin, lumalaki, lumalamon ito si Marcos Jr. ng pira na galing sa nakaw ng ama niya. Ano bang maaasahan nyo
na magiging responsibilidad siya na magiging ama ng Pilipinas? Isang durugista, sabi pa nga ni PRRD, drug addict noon, hanggang ngayon, isang drug addict, anong maaasahan nyo? Na kundi ang iniisip lang ng mga hinayupak na to ang magkaroon ng kaligayahan nila. Makabalik sa posisyon, makabalik bilang makapasok dyan sa Malacanang na ang akala nila bahay nila. Yan ang iniisip ng mga Marcos eh. Ang Malacanang ay akala nila sa kanila eh. Nang nakaupo na siya, ang ginagawa nila kasiyahan. Magkaroon ng concert, pagwawaldas ng pira natin, linggo-linggo. Ano bang nakukuha ng concert yan? Ganyan yan eh. Basta mga durugista, mga drug addict. Sabi pa ni PRRD, ang hilig niyan, concert. Mahilig sa concert ang mga addict. Kasi nga, lumalaki sa layaw eh. Laki sa layaw ang hinayupak na to. Simula nung nag-aaral dyan sa Amerika. Ano bang nagawa na natatapos niyang gago na yan? Kundi pagsisinghot, pakikisama sa mga elitistang mga, lalo na daw yung mga yun noon eh. Sabi pa nga nung yung singer na yung group band na yung singer noon, na diba nagsasabi yun na anak ng presidente na laging sumasama sa kanila, at nagsusupply sa kanila ng droga at saka daw mga mamahaling mga whiskey. Sino pa ba ang isang anak ng presidente kundi ito si Bangag? Ano yan eh? Yung isang group ng na singer eh. Sinasabi din yan ni Nikki Kusiting eh. Yan si Nikki Kusiting, alam niya na dati pa yan gumagamit ng droga si Bangag. Ano pa ba? Tapos binoto ninyo. Ano bang nagawa ng hayop na yan? Dahil lang sa Marcos na apelido, kundi kayo mga... Ay, nako. Talagang wala ka nang masabi dito eh. Tapos ngayon, maghahanap kayo na masasandalan ninyo bilang isang ama ng Pilipinas, ama ng bansa. Anong maasahan nyo sa isang durugistang ganito na magiging ama ng bansa? Wala nga pakialam. Mismo galing sa sarili niyang bunganga, sinasabi niya wala siyang pakialam sa mga drug addict. Tinatanong siya ng media kung ano ang masasabi mo sa mga drug addict. Bahala ang sagot niya kung nakakagigil pakinggan. Bahala sila sa buhay nila. Wala akong pakialam kung anong ginagawa nila. Iyan ba? Basta yan, paulit-ulit na sinasabi ko, yan ba ang ama ng bayan, ama ng bansa? Ganyan ba ang sasabihin mo? Isa kang ama, hindi lang, Diyos ko po, 130 milyong Pilipinos ang binibitbit mo. Tapos ganyan ang sasabihin mo? Si PRRD, ganyan ba magsalita, Bangag, Marcos Jr.? Isang salita lang ni PRRD, takot na. Hindi pa nga siya nakaupo noon, sinabi niya na, kayong mga drug addict, ihinto nyo na yan. Kasi papatayin ko talaga kayo. Ayan. Maraming natatakot. Maraming nagsurinderan. Ilang milyon kaya yung nagsurinder. So yung ibang hindi nagsurinder, nagpapatuloy sa mga gawain nilang pagbibinta ng droga or kung ano-ano pa, di yung iba namatay talaga. Ang layo talaga ni Bangag Marcos Jr. kay PRRD. Diyos ko po, wala sa kalingkingan. Ni 10% wala talaga si Marcos Jr. sa pagdala ni PRRD kung paano niya dinidisiplina ang mga kriminal. Ito kay Bangag pinapabayaan. Kaya Diyos ko po, grabe katalamak na ngayon ang mga kriminal. Yung nakita ko lang yung video na yung rider na sinasaksak ng pasahero niya para lang nakawin yung motor. Nakakatakot na yan sa mga rider, Hindi ba kayo, yung ibang mga rider yan, hindi ba kayo natatakot na makita nyo yung video? Na kunyari may pasahero kayo, magpapahatid sa ganitong lugar, sa ganyan sa liblib na lugar, tapos pagdating doon, papatayin ka, saksaking ka,
nanakawin yung cellphone mo, nanakawin yung motor mo. Ay, kung ako ang rider, hinto na ako sa pagdadrive. O, yan. Ganito ang Marcos administration. Pinaparami, ini-spoiled ang mga kriminal. Dahil ang ama ninyong durugistang bangag, walang pakialam sa mga kriminalidad na nangyayari. Tapos umaasa pa kayo? Ay, nako. Ba't kasi binoto ninyo ang hayop na yan? Walang kwinta yan sa bayan. Lumalaking lakis sa layaw ang putang inang Marcos Jr. na yan. Anong maaasahan mo dyan? Bubo? Ngiwi-ngiwi, pag nagsalita, halos utak hindi na nagpapangsyon, hindi alam kung anong sasabihin sa susunod. Ay, talagang, pag napanood ko si Bangag, talagang nanggigigil ako. Ang sarap sampalin.